Kayo'y araw ng linggo, ikapitong araw ng buwan ng Hulyo ng taong 2024. Narito po ang mga pag-aaral, pagpuna at mungkahi ng inyong abang lingkod, Jerry Cahelon. Tawagin na lang po ninyo akong Tatang JC sa Diktadurya at Autokrasya Incorporation. Bago po ako magpatuloy sa komento o pahayag na ito, mga minamahal kong ka-4Ks, kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, paki-like, share at subscribe na rin po sa aking YouTube channel para naman madali ninyong masundan ang aking maraming susunod pang makabuluhang patotoo o pahayag. Maraming salamat po. Ang paksa ng aking pahayag ngayon ay Kristo, nagpalabas ng mga demonyo, manalo, nagpasasa sa laman at luho. Ang isang katotohanan na hindi matanggihan ng sinuman, na kahit noong simula pa sa paglikha ng ating makapangyarihang amang Diyos nitong kalupaan o ng mundong ating kinalalagyan at ginagalawan, na ang dilim o kadiliman ay sadyang nauna pa kaysa liwanag o kaliwanagan, di ba? Subalit ayon naman sa agham na nauukol sa kasaysayan ng sangkatauhan o tao, ang isa sa mga karaniwan at palaging pakahulugan sa kaisipan o pilosopya ng karamihang tao na ang dilim o kadiliman ay naglalarawan sa kawalan ng matuwid na karunungan sa loob ng bungo ng ulo o sobrang kagaguhan o kabugukan ng laman sa utak tungkol sa mabuti at masama. Sa tuwiran, mga ka-4Ks, ito ang unang kalagayan sa kaisipan ng sinaunang tao o sangkatauhan at tinatawag na kadiliman na sumasakalaliman ng pag-iisip o lubos na kamangmangan sa mga kautusan at katotohanan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, di ba? Datapwat sa usapang tungkol naman sa mga banal na salita ng Panginoong Diyos o kaalamang pangrelihiyon, ang tinatawag na hidwa, kulto at bulaang kapatiran o kalipunan ng mga taong mananampalataya o kaya kawan ng mga nilalang na tupa, kambing, aso, pusa, ahas at daga o kaya lagayan ng mga butete at bulate o kaya pugad ng mga pipitsuging ibong mandadagit o kaya kilusan ng mga mandarambong at matatakaw sa pera o kaya naman iglesia na kumpulan ng sari-saring kayabangan, kamunduhan, salaman, karangyaan, katiwalian, at kabalbalan, ay siyang nagpapakilala o naglalarawan sa tinatawag na kamangmangan o sumasakalaliman ng kadiliman o kademonyohan ng mga panatikong nilalang, miyembro, pamunuan, o sino mang kinauukulan na mapagpaimbabaw, di ba? Katulad na lang halimbawa ay ang babuyan, kawan,
o kapatiran ng mga nilalang na sobrang panatiko o lubhang naniniwala at sumasampalataya at halos sambahin ang tumbong nitong si Ginoong Felix Manalo Isagon na siya'y isang sugong anghel, ibong uwak na mandudugyot, haling o maling sugo ng sariling mga balikukong turo nang galing sa ihi ni Nunong Abraham. Siya'y bagong sulpot at singaw na propeta daw sa loob ng kinikilalang kulto at hidwang kalipunan o bahay perahan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Inc. Corporation. Diba? Katunayan pa nga rin sa kapanahunan nitong tinatawag nila ngayon na isa ng milagrosong anghel daw itong matagal ng patay na si Ginoong Felix Manalo Isagon at dati noon ay karaniwang tao lamang na nagkaroon ng maraming lihim na sexual o kademonyuhan sa laman at kamunduhan sa kaisipan o gumawa ng kahalayan sa ilang mga mayuming kapatid na diakonesa sa mga murang edad na mang-aawit at magagandang mga asawa ng mga kapwa manggagawa o ministro. Sa makatuwid, kanyang sinamantala ang kanilang mga inosenteng pag-iisip, kalooban at ng matinding paghahanap sa kaliwanagan tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Kaya itong si Ginoong Felix Labuyo na mandaragit ay tuloy nagkaraon ng mga lihim na binhi at sisiw sa labas ng sariling bakuran at pugad. Kaya sa huli, ang mga ito'y nagmana ng mga kapangyarihan at nagkaroon ng mga malalaking pagmamay-ari sa kanyang huwad na Inc. Corporation at mga itinatag na foundations o ponduhan ng limpak-limpak na mga pera, di ba? Isa sa kanyang mga naging paboritong laruang manika sa kamunduhan ng laman na kanyang nadisgrasya at pinakialaman o pinagkakalikot ang bahaging makirot nang wala pa sa tamang panahon ay ang noon napakabata at menor de edad pa na si Binibining Rosita Trillanes. Siya'y lumayas mula sa kanyang mga katolikong magulang na mahirap lamang ang buhay at magulo pa ang pamamahay. Kaagad din namang kinupkup ng walang pasubali ni Ginoong Felix Masonista para may taga-timpla ng kanyang mainit na kape sa tuwing umaga at tumatagay ng kanyang syoktong sa kinahapunan. Taga-sindi rin at tagapatay ng sigarilyo, taga-plantya ng terno at taga-paypay sa init ng gabi hanggang sa magdamag. Itong dalaginding na si Rosita Trillanes ay naging mabait at masnurin naman nakatulong o kasambahay din sa pag-aalaga at pagpapalaki ng dalawang anak kay Ginang Ata na asawang tunay nitong Ginoo at Pastor Felix na Metodista, Sabadista at Sadista noon, di ba? Naging mahusay din na mga awit itong si Dalagitang Rosita sa tuwing may mga pagsamba at magaling na taga-makinilya ng mga akdang aralin na ginagawa ni Ginoong Felix Predicador para ipamahagi sa mga piniling manggagawang nag-aaral ng ministeryo at pagiging mga ministro. Kanya rin minamakinilya ang maraming tekstong sinusulat sa kamay ni Pastor Felix Kiliti sa pamunuang sentral na itinayo doon sa Tondo ng Maynila. At ito'y ipinamamahagi sa lahat ng mga manggagawa o ministrong nakatalaga sa mga iba't ibang lokal at distrito. Marahil din siguro
Minamakidilya na rin nitong dalagitang si Rosita ng kanyang dalawang kamay at buong palad ang kalamnan sa gitna ng singit ni Ginoong Felix Manghahalay. Kaya siguro palagi na lamang siyang kasama sa kanyang bawat pangangaral ng balikukong turo at mga lakarang personal at patago sa kung mga saan-saan. At tuloy ganoon na nga ang mga nangyari pa, di ba? Sa panahon naman ng ating Panginoong Yesukristo, noong siya'y nangangaral pa dito sa ating kalupaan, ang isang matinding adhikain niya'y ang magpalayas ng mga demonyo o kademonyuhan at magpalayas ng mga katiwalian, kasinungalingan, kayabangan, kamunduhan, at karangyaan ng tao o sangkatauhan. Katunayan nga, nito'y hindi dapat na pagdudahan dahil nasusulat din naman ito sa banal na Biblia. Sa bahaging libro ni Apostol Lucas, sa kabanatang 11 at sa talatang 14 ay ganito ang nahahayag. At nagpalabas si Jesus ng isang demonyong pipi. At nangyari, nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap at nangagtaka ang mga karamihan. Sa makatuwid mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala o ka-4Ks, isa sa mga matalinhagang pakahulugan dito sa pahayag ng banal na kasulatan na aking binasa na ang demonyo na napapaloob sa isang tao o nilalang ay isang masamang kalagayan na hindi nararapat o sumasadilim o kademonyuhan. Sa makatuwid, masasabi rin na ito'y isang karumaldumal na kaisipan, gawain o saloobin o kaya masangsang na pag-uugali sa kalooban at paniniwala ng isang taong mangmang sa katotohanan at katuwiran ng ating Panginoong makapangyarihang Diyos. Di ba? Katulad na lamang halimbawa, ang ngayoy sumasakalagayang sobra-sobra na sa tinatamasang mga luho at bisyo sa buhay dito sa sanglibutan ng mga mapagpaimbabaw na manggagawa at ministro, bulok na kapamahalaan o pamunuan ng kulto at bulaang kalipunan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Inc. Corporation. Nakatuon lamang halos palagi ang buong isip at puso sa pagpapatayo ng mga matutulis, matitibay at magagara at marangyang batong perahan para maging bukal ng kanilang mga luhod bisyong makamundo. Ito nga ang mga libreng kademonyuhan na pinagkakaloob ng mga parang kambing at tupang gatasan, kinakawawa at ginagagong kapittuko o panatikong miyembro sa pamamagitan ng kanilang mga walang hanggang abuluyan ng pera, walang patid na handugan ng pera, at walang katapusang lagakan ng limpak-limpak na pera sa lapi at bulto-bultong panlupang pakinabang at serbisyo. Di ba? Siyempre, nangyayari at ginagawa ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng mga walang patid o halos araw-araw na mga makabagbag damdaming pagsamba o panaghoy. Bunga rin ng mga malalakas na hagulgol, hiyaw at ubo, matitinding buhos ng mga luha at pawis, sobrang daloy ng mga sipon, at buhol-buhol na tilamsik ng mga laway sa tuwing nananalangin at nagkakatipon sa umaga, hapon at gabi at linggo-linggo pa sa loob nitong sikat na mga batong bahay perahan
ng mga kinakawawang nilalang, miyembro o mananampalataya ng mga balikukong turo sa loob ng bulaang kalipunan na tinatawag din namang kulto at hidwang Iglesia ni Cristo Inc. Corporation. Di ba? Sa makatuwid, ang pagkakaroon nitong mga pansariling magagara at libreng pabahay o tirahan, libreng edukasyon hanggang sa kolehiyo ng bawat pamilya ng mga ordinadong ministro, sobra pa sa sapat na mga buwan ng sweldo, libreng bigasan, kuryente at mga gamutan sa ospital, at kasama rin dito ang pagkakaroon ng mga libreng mamahaling personal na sasakyang Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Range Rover, Volvo, BMW, Hi-Ace, Transvan o Harabas, pati na ang libreng kumpuni at gasolina na ginagamit lamang daw sa tuwing nangangaral ng Ebanghelyo. Siyempre, hindi may pagkakailang ginagamit rin sa mga kamunduhan, kayabangan, karangyaan, kapalaluan at kabalbalan na mga sipsip sa bulok na pamunuan o kapamahalaan, pangasiwaan o kasanggunian ng kulto at hidwang kalipunan at tinatawag na bulaang Iglesia ni Cristo Inc. Corporation. Diba? Sa panahon natin ngayon, mga ka-4Ks, ang kadiliman na siyang kademonyohan o demonyo ay talagang halos laganap na sa buong mundo. At bumabalot din hindi lamang sa bawat lipunan at kapamahalaan, kundi pati na sa mga kapatirang nauukol sa Diyos at pananampalatayang pangrelihiyon. Kaysa tumulong sa malalaking gastusin at napakahirap na kabuhayan ng mga kawawang miyembro, itong mga mabibisyo, maluluho at makamundong pamunuan at kasanggunian ay lalo pang pinapalaganap ng mahusay itong kultong kapatiran sa kadiliman at mga kademonyohan. Ginagawang maluwang palalo ang daang patungo sa kapahamakan. Kaya tuloy, lalong sumikip pa ang napakakitid na daang patungo sa tunay na kabanalan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ginagawa din di lamang dito sa ating sariling bansang Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo o sangkalupaan, di ba? Ang nakakakilabot na dahilan ng mabilis na paglaganap ng kademonyohan o paglipana ng mga demonyo na tagahatid ng malaking kapahamakan sa ating mga kaluluwa ay ang lubhang pagdami ng mga bangag na paniniwalang itong si Ginoong Felix Mahilig sa luho't laman ay mataas na ngayon ang kaurian bilang milagrosong nilalang o anghel daw. Siyempre pa, mahusay na ipinangangaral ng mga batikang kampon ng mga manggagaway sa loob ng itinatag na kultuhan ni Ginoong Felix sa Bungero at tinatawag na kalipunan ng hidwat bulaang Iglesia ni Cristo Inc. Corporation, ang baluktot ng mga turo at pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang isang karaniwang tao na lamang, di ba? Sa makatuwid, itong si Ginoo at Pastor na Felix Mambubuntis, lahi ng mga kultong kolorom o masonista, ay siya na ngayon daw ang bagong usbong at huling sulpot na propeta. Singaw na sugong anghel mula Baryo Tipas ng Taguig dito sa kalupaan, nasapian ng mga kamunduhan at kaya nilamon ng makamundong mga luho at hilig sa laman.
at kaya tuloy nagpasasa talaga sa bisyo ng kademonyohan, di ba? Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, sana'y subaybayan po ninyo ang susunod na paksa sa mga pag-aaral, pagpuna at mungkahi at napapaloob dito sa aking talaan ng mga pahayag, diktadorya at autokrasya incorporation sa lambat ng himpapawid sa langit. Muli, mga minamahal kong ka-4Ks, kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, paki-like, share at subscribe na rin po sa aking YouTube channel para naman madali ninyong masundan ang aking maraming susunod pang makabuluhang patotoo o pahayag. Maraming salamat po.